Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, trainer aircraft ng Philippine Air Force bumagsak sa Benguet. 2 piloto patay. Mga kasong kriminal laban kay Aplaska at 2 tauhan ng OSAA inirekomenda ng CIDG. Pagkakaroon ng access sa gadgets ni Franco Mabanta pinayagan ng korte. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 2 piloto ang kumpirmadong nasawi matapos ang pagbagsak ng isang SF-260 trainer aircraft ng Philippine Air Force sa Mount Cabuyao, Barangay Poblacion, Tuba, Benguet nitong Miyerkules ng umaga habang nagsasagawa ng navigation training flight patungong Baguio City. Ayon sa PAF, alas 10:30 ng umaga nang mangyari ang insidente at nadiskubre ang mga walang malay na sakay na sina Instructor Pilot First Lieutenant Ruth Angelic Pasos at Aviation Student Second Lieutenant Cherky Embudo. Sinubukan pa silang dalhin sa ospital sa Baguio City, ngunit binawian din ng buhay. Kabilang ang sinakyan nilang aircraft sa 10 eroplano na lumipad mula sa Fernando Air Base sa Lipa City para sa training mission. Nagpaabot na ng pakikiramay ang PAF sa mga naulilang pamilya ng dalawa at tiniyak ang buong suporta. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na kasuhan si Suspended Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, nilabag umano ni Aplaska ang Republic Act 11917 o Private Security Services Industry Act, partikular sa hindi tamang paggamit ng puwersa at paglabag sa rules of engagement. Lumabas sa investigasyon na hindi nasunod ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms ang tamang force continuum bago gumamit ng baril. Binigyang diin din ng CIDG na bawal ang warning shots lalo na sa mataong lugar gaya ng Metro Manila. Tinawag ng CIDG na panic firing ang nangyaring putukan sa loob ng Senado. Kaugnay nito nang tanungin si Aplaska tungkol sa mga ebidensyang CCTV footage, tinawag niya itong spliced at manipulated. Samantala, ibinahagi ng Presidential Communications Office o PCO ang mga bagong footage na kuha mula sa Senate premises kung saan makikita ang paglabas ni Senator Ronald Bato de la Rosa bandang 2:30 p.m. Ilang oras matapos ang putuka. Makikitang naka-jacket at cap si de la Rosa habang inaalalayan ni Senator Robin Padilla palabas ng Senate premises. Naglabas na ng cyber warrant ang Pasig City Regional Trial Court Branch 71 na nagpapahintulot sa National Bureau of Investigation o NBI na suriin ang mga electronic device ng founder ng Peanut Media Gallery Network o PGMN na si Franco Mabanta at 4 pang individwa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, saklaw ng cyber warrant ang pagbubukas at forensic examination ng mga nakumpiskang cellphone at iba pang gadget ng grupo. Iniimbestigahan din ng NBI kung may iba pang posibleng biktima o tangkang pangingikil na konektado sa grupo bukod kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama rin sa susuriin ang umano'y 70 minutong video expose na sinasabing hawak ni Mabanta tungkol sa mambabatas. Naaresto si Mabanta noong Mayo 5 matapos ireklamo ni Romualdez na umano'y tinangka siyang kikilan ng 350 million pesos. Nakalaunay ibinaba sa 300 million pesos kapalit ng hindi paglalabas ng video. Pansamantala silang nakalaya noong Mayo 9 matapos makapagpiyansa ng tig 120,000 pesos. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.